Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Una sa lahat ay isang magandang araw po sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong channel. Siya nga pala, ako si Jay, 29 years old na ako ngayon. At kahit na physically disabled, ay isa ako sa mga nagpapatakbo ng aming maliit na bake shop na siyang negosyo ng buong pamilya. Isa nga pala ako sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong programa. Sa totoo lang, ay hindi ako palakinig ng radyo o palanood ng TV. Pero simula nang madiscover ko ang inyong YouTube channel sa pamamagitan ng aking kaibigan, ay nagustuhan ko ito at naging madalas na ang aking pakikinig sa inyo dahil sa pag-uudyok ng aking kaibigan at ng aming kasambahay ay napagpasyahan kong ibahagi sa inyong mga taga-subaybay. Ang aking buhay, hindi man kasing romantic ang aking istorya kumpara sa karamihan ng inyong mga letter senders, ay naniniwala kong kapupulutan po ito ng aral. Lalo na sa mga taong nabiyayaan ng angking kagandahan o kakisigan, Papa Dudut. Tama pala ang kasabihan. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya ring gagawin sa iyo ng iba. Sa puntong ito, ay aaminin ko sa inyo na naging masama ang aking ugali noon. Naging mapanghusga ako noon ng kapwa. Naging mayabang at naging overconfident sa sarili. Palibhasa kasi, ayon sa mga taong nakapalibot sa akin, ay taglay ko noon ang aking angking kakisigan na kinahuhumalingan ng mga babae. Hindi ko makakalimutan noon na binansagan akong ang campus heartthrob sa aming eskwelahan noong high school. At naging Mr. University noong college. At dahil varsity player din ako noong college, ay parang celebrity ang touring sa akin ng aking mga kaeskwela. Damang-dama ko ang paghanga sa akin ng mga kolehiyala. At ang pagkainggit sa akin ng mga kapwa ko lalaki dahil nga sa aking taglay na kakisiga noon ay naging mapili at mapaglaro ako sa mga babae. Sinamantala ko noon ang paghahangang ibinibigay nila sa akin. Isang araw, habang nagpa-practice sa gym, ay napansin kong pinagtitinginan ako ng mga kolehiyala at mga beking estudyante. Bakas sa kanilang mga mata ang labis na paghanga at pagnanasa. At bilang crush ng bayan, sinamantala ko na lamang ang mga compliments na natatanggap ko. Pero Papa Dudut, that time, kahit maraming magaganda sa aming university, ay hindi ko sila pansin, maliban kay Beth, na inaamin kong patay na patay ako noon. Wala pa ba si Beth? Tanong ko sa aking kaibigan. Habang kakatapos lang ng warm-up exercise namin, gawi kasi ni Beth, nabisitahin ako sa gym. Habang nag-ensayo, siya ang nagiging inspirasyon ko. Kaya palagi akong 2 or 3 point shooter sa basketball. Wala pare, sagot sa akin ni Rex. Baka nasa klase niya. Walang klase ng ganitong oras si Beth. Actually, sa ganitong oras, nandirito siya sa practice natin para manood. Ang sabi ko na lamang. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot ng mga oras na yon dahil for the first time ay wala ang aking inspirasyon. Kayo na ba ni Beth? Usisa sa akin ang aking kaibigan. Not yet, pero malapit ko na siyang mapasagot. My word Rex, mapapasa akin din si Beth. Baka one of these days, magulat ka na lang at kami na. Buong pagmamalaki kong sagot sa kanya. Hanip ka Jay, to the highest level talaga. Ang self-confidence mo
Natatawang banat sa akin ni Rex. Pero aaminin kong totoo naman na noong mga panahong iyon, walang babae na hindi nahuhulog sa aking charm. At hindi exception doon si Beth. Sa kabilang banda, Papa Dudut. That time, normal na lang sa akin na araw-araw may mga babae, lalaki, bakla o tomboy na nagpapa-picture o nagpapa-autograph sa akin. Part yon ng aking pagiging most adorable man in the campus. Madalas din akong makatanggap ng regalo mula sa mga fans and admirers ko. At isa sa mga pinakamatindi ay si Sandy. Pero Papa Dudut, I must admit na noong time na yon, I was so disgusted at her. Hindi kasi siya maganda at sexy. Alam kong kasalanan ang mamintas. Pero that time, wala sa vocabulary ko ang magkaroon ng girlfriend na mataba, pandak at maitim. Ganun pa man, kahit na hindi ko siya pinapansin, ay patuloy pa rin siya sa pagpapapansin at pagbibigay ng mga regalo sa akin. Siya rin ang nangunguna sa pag-cheer sa akin at sa buong team. Speaking of the devil, pre, si Sandy, palapit sa atin, bulong sa akin ni Rex. Sabay turo kay Sandy sa pamamagitan ng pag-usli ng kanyang labi. Mukhang may dala na naman siyang pagkain. Para sa'yo. Kumusta Jay? Kumusta Rex? Bati sa amin ni Sandy. Abot hanggang tenga ang ngiti niya nang magkatinginan kami. Okay naman kami ni Jay. Kakatapos lang ng training namin, sagot ni Rex. He's trying to be nice dahil nasa public place kami. Pero deep inside, alam kong nasusuka siya na makita si Sandy. Napasyal ka rito, usis ako sa kanya. Kung sinikap ni Rex na makipagplastikan, ako ay hindi ko kinaya. Hindi ko maitago ang aking disgusto sa babaeng kaharap namin. Samantala, alam kong napansin ni Sandy pero nagpatay mali siya lamang. Nabalitaan ko kasi na training ninyo ngayon. Kaya napasyal ako. Saka nga pala, heto ang pagkain para sa iyo Jay. Baka nagugutom ka? Heto, sabi niya. Sabay bigay sa dala niyang paper bag na alam kong naglalaman ng mga pagkain. Busog pa ako, sabi ko na lamang sa kanya. At nagpatuloy sa aking ginagawa. Iwan mo na lang yan mamaya. Heto tanggapin mo na talaga. Please. Pilit ni Sandy na tanggapin ko ang dala niya. At dahil maraming nakatingin noon sa amin, ay isinakay ko na lamang ang dala ni Sandy. Agad naman itong ibinigay ng dalaga sa aking kaibigan. Salamat. Mahina akong sagot. At least, hindi ako magmumukhang bastos. Hindi nagtagal ay nagpaalam sa amin si Sandy dahil may klase pa raw siya. Napadaan lang daw siya sa gym para ibigay sa akin ang dala niyang pasalubong. Kasabay din niya umalis ang ilang babae na kanina pang kilig na kilig sa akin. Buti naman at hindi siya nagtagal. Pabulong kong sabi kay Rex habang pinagmamasdan ang paglayo ni Sandy. Ano bang pagkain ang binigay niya sa akin? Usis ako sa aking kaibigan. 2 hamburger at isang regular size drink, sagot ni Rex habang binibigay sa akin ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Sa'yo na lang yan, hindi mo to kakainin? Tanong sa akin ng aking kaibigan. Ayoko nga, baka may gayuma pa yan. Sa'yo na lang, buong pagtanggi ko. Natawa si Rex. Tapos ipapakain mo sa akin? Ang galing mo din kung may gayuma nga yan. Ayoko nang malason sa mukhang bakulaw na yon. Sabi pa niya sa akin. Napatingin ako sa kalapit na basurahan sa likod ni Rex. Ihagis mo na lang dyan sa basurahan sa likod mo, suhestyon ko. Agad naman yung sinunod ni Rex at tinapon niya
ang pagkaing ibinigay ni Sandy sa akin. Pare, ang lagkit ng tingin sa'yo ni Sandy kanina. Malakas yatang tama sa'yo. Pangaasar pa niya sa akin. She's not my type. Hindi ako pinanganak para maging boyfriend lang niya, sabi ko. Hindi ko noon lubos na maisip na isang araw ay mamahalin ko ang isang tulad ni Sandy. Kung sa bagay, you have a point, Jay. Hindi talaga kayo match ni Sandy. Guwapo at sikat ka sa buong campus. Samantalang si Sandy, alam kong kasalanan sa Diyos ang mamintas. Pero hindi ko talaga siya kayang pigilan ang sarili ko. Parang nung nagsabong ng kagandahan ng Diyos sa mundo. Walang nakuha si Sandy ni isa, ang sabi pa ni Rex. Na halatang nandidiri rin sa babaeng binansagan ng karamihan na Beast Girl. Kahit siguro siya na lang ang babae sa mundo, hindi ko siya papatulan. Yun na lamang ang tanging kong nasabi. Bago ako bumalik sa gitna ng gym para mag-training ulit. Inaamin ko, Papa Dudut. Naging malupit ang naging pagtrato ko kay Sandy. Madalas ko siyang binabaliwala. Ni minsan ay hindi ko pinansin. Ang atensyong ibinibigay niya sa akin, palibhasa kasi. Hindi siya ang tipo kong babae. Ang pamantayan ko kasi noon sa pagpili ng babae ay maganda, maputi at matangkad. Wala kasi ni isang katangian noon, si Sandy. Samantalang si Beth, nasa kanya na lahat ng pisikal na katangian na kinaiinggitan ng mga babae. Ngunit naging manhid si Sandy. Sa mga pagbaliwala ko sa kanya, patuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Madalas pa rin siyang nagbibigay ng pagkain sa akin sa tuwing napapadaan siya sa university gym habang ang buong team ay nagtitraining. Natigil lamang ito nang malaman niya ang girlfriend ko na si Beth dahil sa iisa lamang ang university na aming pinapasukan ni Sandy ay hindi maiiwasang magkita o magkasalubong kaming dalawa. Ngunit sa tuwing mangyayari yon ay nakakaramdam ako ng pait mula kay Sandy. Kapag nakikita ni Sandy na magkasama kami ni Beth ay nababakas ko sa kanyang mukha ang galit sa girlfriend ko. Madalas niyang sinisimangutan o iniirapan si Beth. Ang girlfriend ko naman ay gumaganti rin sa pamamagitan ng pagpaparinig at pagpapasaring kay Sandy. Nagpatuloy si Sandy at Beth sa pagpapakita ng pagkadismaya sa isa't isa hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang mabalitaang nagkakasakitan sina Sandy at Beth. Agad kaming tumakbo ni Rex sa school cafeteria kung saan nagaganap ang gulo ng dalawang babae. Agad kong inawat si Beth habang ang kaibigan ko naman ay pinigilan at nilayo si Sandy. Malandi kang bakulaw ka. Ang kapal ng mukha mong angkinin si Jay. Sa akin siya. Pahabol na sigaw ni Beth sa tinaguriang Beast Girl ng campus. Tama na yan. Pag-awat ko kay Beth. Ano bang nangyayari? Bakit ba kayo nag-aaway? Tanong ko sa aking girlfriend. Si Sandy ang nagsimula. Wala akong inaway. Nang bakulaw na yan. Paawa kong sumbong sa akin ni Beth. Sinungaling ka, Beth. Pagtutol ni Sandy sa narinig mula sa aking girlfriend. Ikaw ang nagsimula ng gulo. Maldita ka. May mancha yung blouse mo. Si Sandy ba ang gumawa niyan? Concern na tanong ko. Sinabuyan niya ako ng orange juice pagtatapat ni Beth. Hindi ko naman siya haharapin kung hindi lang siya tumitig ng masama sa akin. Tapos puro parinig sa akin. Yan, kesyo inagaw daw kita sa kanya. Napiko na ako kay Sandy. Kaya nag-react na ako. Sinungaling ka talaga. Ikaw nga ang puro parinig sa akin. Babaliktarin mo pa ako. Pagtutol ulit ni Sandy sa sinabi ni Beth. Pero hindi ko pinansin ang pagtutol ni Sandy. Dahil para sa akin ay si Beth ang tama.
Kaya sobrang nagalit ako sa beast girl na yon. Ano bang problema mo, Sandy? Bakit mo ba inaaway ang girlfriend ko dahil ba sa nagseselos ka? Pagkatapos noon ay tumawa ako ng malakas. Wala akong pakialam kung sino man sa inyo ang nagsimula ng gulo. Ikaw, Sandy, lumayo ka kay Beth. Huwag mong sasaktan ang girlfriend ko, kundi mananagot ka sa akin. Pagpapatuloy ko. Halatang nasaktan si Sandy sa aking sinabi. Napaiyak siya. Galit ka kay Beth dahil siya ang niligawan ko. Sa halip na ikaw, siya ang mahal ko. Sa halip na ikaw, sabi ko pa kay Sandy na puno ng galit. Ang kapal mo naman na umasang mamahalin ka ni Jay. Yang pangit mong yan. Mamahalin ka ng isang gwapo, ambisyosa ka. Dagdag pa na insulto ni Beth sa kawawang babae. Magising ka na nga sa katotohanan. Una sa lahat, hindi tayo bagay sa isa't isa. Pangalawa, hindi ikaw ang tipo kong babae. Pangatlo, wala akong nararamdamang espesyal para sa iyo. Kaya huwag ka nang umasa na mamahalin kita. Hindi ako ang lalaking magpapaligaya sa iyo. Humanap ka ng katulad mo. So, for God's sake, Sandy, lumayo ka sa amin ni Beth. Demand ko sa babaeng nanakit sa girlfriend ko. Pagkatapos ay tumalikod na kami ni Beth at sabay na lumabas ng cafeteria. Sumunod din sa amin si Rex. Pero bago kami tuluyang lumabas, ay narinig ko pang nagsalita si Sandy na puno ng galit. OJ, gwapo ka nga, pero kasing pangit ng girlfriend mo ang pag-uugali mo. Simula noon, Papa Dudut, hindi na ako ginambala ni Sandy. Hindi na rin siya nagpakita ng paghanga sa akin. Sa tuwing nagkakasalubong kami, ay dead man na siya. At hindi na rin siya tulad ng dati na fangirl. At ayos lang naman yon sa akin sa kabilang banda. Dahil naging masaya naman ang relasyon namin ni Beth. Bagamat may mga katangian siya na minsang nagpa-turn off sa akin. Tulad ng pagiging materialistic ay nagpapasensya na lamang ako. At inuunawa ko na lamang siya. Dumating ang araw ng aming pagtatapos sa kolehiyo. Kasabay ko si Sandy na magmarcha sa graduation. Nagtapos si Sandy ng cum laude sa kursong nursing. Samantalang business management naman ang sa akin. Hindi nakasabay sina Rex at Beth sa amin dahil may mga bumagsak silang subjects noon. Bagamat hindi nakasama sa graduation rites, ay dumalo pa rin si Beth para suportahan at batiin ako sa aking tagumpay. Simula noon ay wala na akong nabalitaan tungkol kay Sandy. In the first place, ay wala naman akong pakialam sa kanya. Nag-concentrate na lamang ako sa pinili kong career. Bala ko sanang mag-manage na lamang ng aming bake shop. Pero inalok ako ng trabaho ng isang insurance company bilang financial consultant at tinanggap ko yon. Doon ay sunod-sunod. Ang swerteng dumating sa akin. Pagkaraan ng isang taon ay na-promote ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi nagtagal dahil sa pagiging matipid ko ay nakabili ako ng sariling kotse. Ngunit kung anong swerte ang dumating sa aking career ay siyang pagtamlay ng aking relasyon kay Beth simula nang makapagtapos ito ng mass communication at nakapagtrabaho sa isang advertising company ay lumamlam ang pakikitungo niya sa akin. Siguro sobrang busy na kami sa kanya-kanya naming trabaho ng mga panahong iyon. Ngunit sinika pa rin naming magkaroon ng oras sa isa't isa kung nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Ay ako na ang unang nagpapasensya. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang isang pagsubok
na siyang nagpabago ng takbo ng aking buhay. Nakatakdasa na kaming mag-celebrate ng aming anniversary nang ma-involve ako sa isang aksidente na wala ng preno ang aking sasakyan at bumangga sa kasalubong na truck. Nagkamalay na lamang ako sa ospital at isang nakakatakot na katotohanan ang bumungad sa akin. Nakapako na may benda ang buo kong muka, maliban sa parting mata at ilong. Nagpanik ako, Papa Dudut. Anong nangyari sa mukha ko? Tanong ko sa aking ama na nooy nagbabantay sa akin. Natalsikan ng mga basag na salamin. Ang mukha mo, Jay, nakabenda ang mukha mo dahil kaka-opera lang kahapon. Maraming stitches ang ginawa para maayos ang mukha mo, sagot ng aking ama. Nakita ko rin si Rex sa loob ng aking kwarto at nakatingin at awang-awa sa akin. Akala ko doon na magtatapos ang lahat, pero nagkamali ako dahil napansin kong wala na pala akong mga paa. Ang mga paa ko. Anong nangyari sa mga paa ko? Nag-hysterical na ako. Ng mga oras na yon, napuruhan masyado. Ang paa mo, anak, kailangang putulin, sabi ng doktor. Please anak, magpahinga ka muna. Kailangan mong magpalakas para makarecover ka kaagad. Umiiyak-iyak na pagtatapat ng aking ama sa akin. Hindi, nanaginip lang ako. Please tell me, nanaginip lang ako. Hindi maaari. Hindi. Sobrang hysterical na ako that time, Papa Dudut. Agad namang lumabas si Rex sa aking kwarto at nagmamadali. Hindi nagtagal ay bumalik siya kasama ang dalawang babaeng nurse. Agad akong tinurukan ng pampatulog at ilang segundo lang ay nagdilim na ang aking paningin, Papa Dudut. Hindi ko matanggap noon na isa na akong baldado. Hindi ko na inakala na sa isang iglap ay mangyayari sa akin ang bangungot na yon. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak. Sa isang iglap ay nawala ang aking itsura at ang aking pagkatao. Pagkatapos ng malaking bangungot na yon ay nawala ang lahat sa akin. Trabaho, kasikatan, tiwala sa sarili at pag-asa. Pati si Beth ay iniwan ako sapagkat ayaw niyang matali sa isang baldado at walang silbing tulad ko. Hindi ko siya masisisi sapagkat ang pangarap niya sa kanyang sarili at magiging hadlang lamang ako sa kanyang pag-asenso. Dumating ang pagkakataon na kailangan kong harapin ang katotohanan ng tanggalin na ang benda sa aking muka. Ay doon ko napagtanto na nawala na ang dati kong kakisigan at napalitan ito ng isang nakakatakot na halimaw. Napailing ako dahil sa sobrang panlulumo, Papa Dudut. Paano ba naman kasi? Ang dating kilalang campus heartthrob at Mr. University ay isa na ngayong kapatid ni Frankenstein. Ay mali! Mas gwapo pa pala si Frankenstein ng isang paligo. Pangit na nga ako. Baldado pa. Walang silbi. Kahit siguro ikaw, Papa Dudut, baka matakot ka rin sa itsura ko kung sakaling magkita tayo ng personal. Simula noon ay nagkulong na ako sa aking kwarto. Nagbago ang aking pag-uugali. Naging mainit ang aking ulo. Sa kabilang banda ay madalas mag-hire ng private nurse ang aking ama para mag-alaga sa akin. Ngunit dahil sa madalas sa kanila ko nababaling ang aking galit ay hindi sila tumatagal sa akin. Kakaalis lang ni Amelia noong isang araw. Ano bang pinaggagawa mo sa tao? Takot na takot siya sa iyo. My God, Jay, kung palagi kang ganyan, walang nurse na magtatagal sa iyo. Sermon sa akin ng aking ama. Sinabi ko ba sa inyo na mag-hire kayo ng nurse para sa akin? Hindi naman, di ba? Kayo lang ang nagpupumilit.
hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Reply ko sa kanya, o sige, hindi na ako mag-hire, pero tingnan mo, yang sarili mo sa salamin. Sa palagay mo, mabubuhay ka nang walang tagapag-alaga, maghugas nga lang ng puwet mo. Hindi mo pa kaya Huwag ka magmatigas pa, Jay. Sa ayaw o sa gusto mo, magkakaroon ka ng tagapag-alaga. Papa Dudut. Totoo ang sinabi ng aking ama sa aking kalagayan. Kakailanganin ko talaga ng tagapag-alaga. Masakit yon para sa akin. Dahil yung dating campus heartthrob ay isa na lamang. Walang silbing nilalang. By the way, narito na pala ang bagong nurse. Nakapalit ni Amelia. Siya, kilala mo siya? Sabi ng aking ama. Sabay senyas sa babaeng. Nakasuot ng puting pang nurse na damit. Pasok iha. Nagulat ako nang makitang palapit ang isang pamilyar na mukha. Sandy? Gulat na gulat kong sabi. Hindi ako makapaniwala na magkikita ulit kami pagkatapos ng mahabang panahon. Nahihiyang umiti sa akin si Sandy. Kumusta, Jay? Hindi ako makasagot sa pangungumusta niya dahil hindi ako makapaniwala na magkikita ulit kami at sa pinaka mababang punto pa ng aking buhay. Si Sandy, ang bago mong nurse anak. Total naman, matagal mo na siyang kakilala. Maging mabait ka sa kanya. Sabi sa akin ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako na pong bahala. Mag-alaga sa anak ninyo. Paggarantiya ni Sandy sa aking ama, Papa Dudut. Sa puntong iyon ay nakaramdam ako ng hiya na numbalik ang lahat ng mga masasamang ginawa ko noon kay Sandy. O na siguro ang ganti sa akin ng tadhana. Yung dating inapi ko ay siyang tagapag-alaga ko. Sa ngayon, sinasabi ko na sa inyo hindi ka tatagal sa akin, masungit ako. Seryoso kong sabi sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Sandy at sa halip ay nanatiling kalmado pa rin. Ano ngayon? Besides, hindi naman ikaw ang boss ko, kundi ang papa mo. Kung gagawa ka naman ng kalokohan sa akin, isusumbong na lang kita sa papa mo. Nagbago ka na? Sabi ko. Habang malungkot na napayuko matapos matanaw ko sa katapat na salamin ang kalunos-lunos na kalagayan ko sa wheelchair. Hindi ako nagbago, Jay, ang sabi ni Sandy habang lumalapit sa akin para itulak ang wheelchair ko. I'm the same Sandy na nakilala mo noong college. Hindi mo lang kasi ako madalas pansinin noon. Kaya akala mo ay nagbago na ako. Siguro masaya ka na at nakita mo ako sa ganitong kalagayan. Nagkarma na ako, Sandy, sabi ko. At halos maiyak na ako. Nang oras na yon, kinalimutan ko na yung nangyari sa atin noon at kailanman. Hindi ako naging masaya na makita ang isang tao na nasasadlak sa kanyang sitwasyon. Sinubukan niya akong i-comfort. Kaya ako nandito para maging kaibigan mo. Hindi ako kumibo sa sinabi ni Sandy, pero nagpatuloy ang pagtulo ng aking mga luha, Papa Dudut. Hindi ko akalain na muli pa kaming magkikita at sa ganitong sitwasyon pa. Pero hindi na siya ang Sandy na nakilala ko dati. Malaki ang pinagbago ng kanyang itsura na dihamak na mas maganda kumpara sa itsura niya dati. Noong college pa lamang kami, nawala na ang Beast Girl image niya. Ngunit kung nagbago na ang kanyang itsura ay hindi naman nagbago ang kanyang ugali. Mabait, maalalahanin at mahaba pa rin ang kanyang pasensya hanggang ngayon. Napansin ko rin ang pagiging mas masiyahin niya. Hindi ko
napansin, Papa Dudut, na unti-unting nagbago ang aking ugali dahil kay Sandy. Dahil sa kanya ay naging masiyahin na ako. Doon ko muling naranasan ang tumawa, lalo na kapag nagbabato si Sandy ng mga joke sa akin. Naging positibo na rin ang pananaw ko sa buhay nang dahil kay Sandy. Napansin din ito ng aking ama at ni Rex, ang pagbabago sa ugali ko, at alam nilang si Sandy ang dahilan. Ako naman ay hindi naging kumpleto ang araw ko hanggat hindi ko nakikita o naririnig ang mga jokes ng aking tagapag-alaga. Minsan bumabalik sa aking alaala ang mga pagbaliwala ko noon kay Sandy. Ngayong nakilala ko siya ng lubos, pinagsisihan ko na ang mga panahong binaliwala ko siya. Kung maaga ko siyang nakilala ng lubos, siguro ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Madalas akong ilibot ni Sandy sa loob ng subdivision. Minsan lumalabas din kami ng subdivision upang bumili ng ice cream o kaya yung mga street foods sa kalapit na palengke at sabay kaming kumakain. Masaya ako kapag kasama ko si Sandy, hanggang sa tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala, isang araw ay nagpasya si Sandy. Naipasyal ako sa park sa labas ng subdivision. Doon ay nadatnan naming maraming tao, lalo na ang mga batang naglalaro sa kalapit na playground. Pero noong makita nila ako, ay sari-saring panunukso ang inabot ko. Halimaw, mukha kang halimaw, nakakatakot. Siyempre, nasaktan ako deep inside. Although nagpasensya na lamang ako kasi mga bata yon. Uy, ano ba kayo? Magsitigil nga kayo. Kung makapintas kayo, akala nyo kagwapo nyo at kagaganda. Ang papangit nyo naman. Narinig kong sinaway ni Sandy ang mga batang pasaway. Halika na nga, Jay. Umalis na tayo dito, sabi pa niya, bago itinulak ulit ang aking wheelchair. Masyado na ba akong pangit? Ha, Sandy? Nasasaktang tanong ko sa kanya. Siyempre hindi, no? Wala namang pangit na tao. Lahat may kanya-kanyang kagandahan. Sa loob man o sa labas. At saka, hindi naman ang paningin ang nagdidikta kung ano ang pangit sa maganda, kundi ang puso, ang mga mata. Madaling malinlang dahil tanging panlabas lamang ang kanyang nakikita. Ngunit ang puso, nararamdaman nito ang panloob na kagandahan ng isang tao, sabi ni Sandy. Samantala, nanatili lamang akong tahimik. Naalala ko tuloy yung mga panahong hinuhusgahan ko kaagad ang mga tao sa kanilang panlabas na itsura. Nagpatuloy naman si Sandy. Diba? May kasabihang, beauty is in the eye of the beholder. Actually, ang tamang phrase ay, beauty is in the heart ng beholder. Kahit na anong ganda mo sa panlabas, kung walang nararamdaman sa'yo ang puso ng tumitingin, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Kaya kapag sinabi mong maganda ang isang tao, ibig sabihin noon ay gusto mo siya, paliwanag ni Sandy. Sa puntong iyon ay pinagsisihan ko na lubos ang mga nagawa kong kasalanan. Hindi lang kay Sandy, kundi sa lahat ng mga taong hinuhusgahan ko. Matagal na kitang pinatawad, Diyos ang saksi ni minsan. Hindi ako nagtanim ng galit sa iyo noon. Yung mga nangyari sa atin na iyon, isa lamang yung pagsubok para maging matatag ang ating puso. Wika ng aking tagapag-alaga na ngayon ay tagapagligtas ko. Inaamin ko na kung hindi dumating ulit si Sandy sa aking buhay, ay matagal na akong nagpakamatay dahil sa sobrang depresyon.
Si Sandy talaga ang nagpalakas ng loob ko, Papa Dudut. Ng mga panahong yon ay naguguluhan ako sa nararamdaman ko kay Sandy. Gulong-gulo ang isipan ko noon dahil sa kanya. Walang gabiring. Hindi ko naiisip si Sandy at sa tuwing natutulog ako ay niyayakap ko ang aking paboritong unan at iniisip kong si Sandy ang niyayakap ko hanggang sa isang araw ay kumbinsido na ang aking puso at isipan na iniibig ko na nga si Sandy. Ngunit, Papa Dudut, hindi ko magawang ipagtapat yon kay Sandy dahil sa maraming dahilan. Una, nahihiya ako. Pangalawa, naalala ko ang nakaraan namin ni Sandy at binabagabag ako ng aking konsensya. At pangatlo ay takot akong masaktan. Noong gwapo pa kasi ako, ni minsan ay walang nagpasakit sa aking damdamin. Sa halip ay ako pa ang nananakit ng puso. Lahat ng babaeng matipuhan ko noon ay napapasagot ko. Pero ngayong pangit na ako, takot ako dahil alam ko na pinagbabayaran ko na ang aking mga kasalanan. Sa mga babaeng pinaiyak ko, ayokong si Sandy pa ang magbibigay sa akin ng ganoong sakit, Papa Dudut. Matagal kong kinimkim ang damdamin ko kay Sandy hanggang sa umapaw na ang puso ko at napagdesisyonan ko nang ipagtapat sa kanya ang aking espesyal na nararamdaman para sa kanya. Ngunit bago pa ako magtapat ng aking pag-ibig ay narinig ko si Sandy na may kausap sa phone. Talaga? Ipapakilala mo na ako sa parents mo? Pag-uusapan na ang kasal natin. Sa wakas, matagal ko nang hinihintay na makasal sa iyo, Joel. Sige, dadaling ko na rin si Sandro. Okay, ingat na ha. I miss you. I love you too. Nang marinig ko yon, parang sinampal ako ng katotohanan. Ang karma nga naman, magaling tumimo sa dinami-dami ng babaeng pwedeng makasakit sa aking damdamin. Ay si Sandy pa. Nang malaman kong may ibang mahal si Sandy, ay gumuho ang mundo ko. Hindi ko makakalimutan ang eksena noon na nakaharap ako sa salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili habang nakaupo sa silyang de gulong. Doon ko napagtanto na talagang sinisingil na ako ng tadhana. Sa mga kasamaang nagawa ko, umiyak ako ng umiyak noon. Ganon pala kasakit ang mabigo sa pag-ibig. At doon ay nauunawaan ko na ang nararamdaman ni Sandy noon, Papa Dudut. Simula nang matuklasan ko may ibang mahal si Sandy, ay tinalikuran ko na ang mundo. Pinabayaan ko ang sarili ko at hindi ako kumakain at madalas akong magkulong sa aking kwarto at doon ay nagmumukmok. Si Sandy naman, bagamat walang alam sa natuklasan ko, ay labis na nagtaka at nag-alala para sa akin. Kaya minsan ay nagpasya siyang harapin ako at alamin kung ano ang nangyayari sa akin. Ano ba yan, Jay? Bakit mo ba ako pinapahirapan? Nang ganito, tanong ni Sandy sa akin na may halong pag-aalala dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko kung ano-ano na lamang ang nasasabi ko. Nandirito ka dahil gusto mong gumanti sa akin. Ibinabalik mo sa akin ang mga sakit na ibinigay ko sa iyo noon. Naiiyak kong sagot sa kanya. Gumanti? Hanggang ngayon pa rin ba iniisip mong gumanti ako sa mga ginawa mo sa akin noon? Naguguluhang wika ni Sandy. Jay, hindi ako ganoong klase ng tao kahit kailan. Hindi ko inisip na gumanti sa iyo. Kung naisip kong gumanti, sana noon pa siniraan na kita sa buong campus. Sinira ko ang buhay
ninyo ni Beth. Kaso hindi ko ginawa yon dahil mahal kita noon. Dagdag pa niya. Muli akong nagtanong sa kanya. Hindi ko alam kung makakaya ko bang marinig ang magiging sagot niya sa akin. Mahal mo pa ba ako, Sandy? Hindi nakasagot si Sandy. Alam ko na ang ibig sabihin noon sa pagkakataong iyon ay hindi ko na napigilang humagulhol. Oo, minahal kita, pero noon yon, nung araw na sinabi mo sa akin na kahit kailan ay hindi ka iibig sa katulad kong hindi nabiyayaan ng magandang itsura. Nag-isip ako ng maraming beses. Baka nga, imposible ngang mahalin ako ng isang katulad mo. Masakit sa akin noon, pero pinilit kong kalimutan ka at muling bumangon hanggang sa naliwanagan na ang puso ko tungkol sa nararamdaman ko sa iyo. Simple lang, paghanga lang pala ang nararamdaman ko sa iyo noon at hindi pala pagmamahal. Maaring nabulag lang ako noon dahil mga bata pa tayo, pero ngayon nang muli tayong magkita, naramdaman kong muli ang pagmamahal na yon. Ngunit pagmamahal lamang ng isang kaibigan, ng isang kapatid. I'm sorry, Jay, pero kaibigan lamang ang turing ko sa iyo. May iba na akong lalaking mahal, si Joel. Hindi man siya kasing gwapo mo, pero sa kanya ko nakita ang katangiang hinahanap ko sa isang asawa. Sa susunod na taon, ikakasal na kami ni Joel. Pag-amin ni Sandy sa akin na siyang tumusok sa sugatang kong puso. Pagkatapos ng pag-amin na yon, ay nabalitaan ko na lamang kay Papa na nag-resign na si Sandy at tuluyan na niya akong iniwanan, Papa Dudut. Yun na nga siguro ang pinakamahinang punto ng aking buhay. Ang iwanan ni Sandy ng mga oras na yon ay isa lang ang nais ko, ang mamatay. Oo, tinangka kong magpakamatay noon. Matapos iwanan ako ni Sandy. Buti na lamang at kaagad akong nasaklolohan ng aking ama. Matagal din bago ako nakamove on sa muling pagkikita namin ni Sandy. Kasama na ang asawa niyang si Joel ay hilom na rin ang sugatang kong puso. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa ni Sandy, pero hindi ko sinaradong pinto para kami ay maging magkaibigan. Sa puntong ito ay madalas pa rin kaming magkita ni na Sandy at ng kanyang asawa. Madalas din nilang dinadala sa akin ang inaanak ko, na anak ni na Sandy at Joel, si Jethro, na kamakailan ay nagdiwang ng ikalawang taong kaarawan. Masasabi kong maswerte si Sandy sapagkat mabait na lalaki at responsable ang kanyang napangasawa. Minsan, Papa Dudut, hindi ko maalis sa aking isipan ang mainggit sa kanila sapagkat masaya ang kanilang pamilya, hindi katulad ko na parang walang pag-asa na makapagtayo ng sariling pamilya. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa buhay. Ang best friend ko namang si Rex ay nakabase na ngayon sa Amerika at may sarili na ring pamilya. Ang restaurant naman namin ay naipasa na sa kanyang kapatid. Sa ngayon ay katulong ko ang aking ama at pinsan kong si Michael sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Hindi na rin ako madalas na nagkukulong sa silyang de gulong sapagkat sinasanay ko na ang maglakad muli gamit ang pares ng prosthetic legs. Although wala akong asawa, ay masaya naman ako sa aking buhay. Masasabi kong okay na rin ako dahil dumami ang aking mga kaibigan bukod kina Sandy at Joel. At isa na rin ang inyong drama sa YouTube, Papa Dudut. Gusto ko lamang ibahagi ang mga natutunan ko sa bahaging ito ng aking buhay. Una, ang panlabas na kagandahan ay madaling maglaho.
Ngunit ang panloob na kagandahan ay tumatagal, nanatili sa bawat puso ng tao. At pangalawa, maging mapagpakumbaba at igalang ang inyong kapwa-tao, maging anuman ang kanyang itsura. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin. Naway maging inspirasyon at kapulutan ng aral ng inyong mga taga-subaybay ang istorya ng aking buhay. Lubos na nagpapasalamat, Jay. Maraming salamat, Jay, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Bagamat dumaan ka sa matinding pagsubok, masaya na rin kami dahil naka-move on ka na at maayos na ulit ang iyong buhay. Marami din kaming natutunan sa iyong kwento, mga kaibigan, tulad ng sinabi at sinasabi ng karamihan. Ang kagandahan o kagwapuhan ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo ng isang tao dahil meron ding tinatawag na inner beauty o kagandahang loob. Kung ikaw man ay nabiyayaan ng maganda o makisig na itsura, huwag sana nating itong abusuhin to the extent na manghamak o tumapak ng ibang tao. Matuto tayong maging mapagpakumbaba dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay maisasalba tayo ng ating panlabas na anyo. Tandaan natin palagi na panandalian lamang ang panlabas na kagandahan. Lilipas ang maraming taon at unti-unti itong mawawala, pero ang kagandahang panloob habang buhay itong tatagal sa iyong sarili. At yan ang huhubog ng iyong buong pagkatao. Beauty attracts the eye, but personality captures the heart. Hindi panlabas na kagandahan, kundi ang iyong magandang personality ang tunay na magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay.